Magandang umaga po sa inyong lahat. No? Ako po ngayon nasa Amsterdam, sinasamahan yung aking kapatid na galing sa Amerika para maging turista. No? Hindi ko naman po kauna-unahang pagkakataon na makapunta ng Amsterdam. In fact, maraming beses na ako nakarating sa Amsterdam. Pero mula po nang ako'y pumunta dito sa Europa para samahan si Tatay Digong, ito po pangalawang beses pa lang na nakakarating sa Amsterdam. Nakakapagtaka nga po, no? Ang lapit ng Amsterdam, 1 hour. Siguro dapat mas madalas kami rito nga pumupunta. Pero ang katotohanan, pangalawang beses ko pa lang po ito. In any case, importante po na tayo magkaroon ng Hague Status Conference. No? Kung ano man ang nangyayari sa kaso ni Tatay Digong. Now, ang pinakahuling pangyayari po ay humingi ng case conference or case report itong abogado ni Tatay Digong. No? At dahil ito daw po ay dahil sa natatanggalan yung proseso ng pagbibigay ng ebidensya ng prosecution laban kay Tatay Digong sa panig ng depensa. Now, kung maalala niyo po, ang confirmation of charges ay nakaschedule sa September 23. Now, ang inaasahan na mangyari sa confirmation of charges, matapos na i-divulge o i-reveal ng prosecution sa depensa ang mga ebidensya nila, kukumbinsihin ng prosecution na merong probable cause, no? Laban kay Tatay Digong para nga mapatuloy ang paglilitis. Pero siyempre, ang depensa ay magpipresenta rin ng ebidensya, no? Para patunayan na walang probable cause, no? At sa puntong ito, importante nga yung confirmation of charges kasi unang-una, ito ay 6 months after unang nako si Tatay Digong. Ito yung sinasabi ko na hindi makatarungang na sa ICC, kulong ka muna miski wala pang probable cause. Sa Pilipinas kasi, bago ka makulong, dapat may probable cause at yan ay dumadaan sa proseso ng preliminary investigation na hindi naman sakop ng preliminary investigation ng ICC yung issue ng pagkakakulong. Sa Pilipinas kasi, sa preliminary investigation, walang kulong. Ang pagkakakulong ay pag meron ng probable cause at nasampa na ang kaso sa hukuman. Pero dito sa ICC, merong preliminary investigation, wala ngang kulong, pero kapag merong sapat na ebidensya, good evidence, para magpatuloy at mag-issue ng warrant of arrest, mag-i-issue sila ng warrant of arrest, miski wala pang probable cause. Miski wala pang likelihood na merong krimen na nangyari at likelihood na yung mga nasasakdal ay siyang gumawa ng krimen, nakakulong na yung akusado. Now, ang narireklamo ng ating na abogado ni Tatay Digong ay napakatagal na panahon na raw ang binigay sa kanila. Sa katunayan, 4 na buwan na nga nakalipas mula nang nakulong si Tatay Digong, hanggang ngayon hindi pa nailalabas ang lahat, ang kabuuan ng ebidensya laban kay Tatay Digong. At habang hindi natin nalalaman kung anong ebidensya ng prosecution, hindi rin malalaman ng depensa kung ano ang ebidensya na isusumite rin para patunayan ng walang probable cause. So naintindihan natin na ang concern ng depensa na hindi naman po pwede magtuloy ang confirmation of charges na hindi nalalaman ang kabuuan ng ebidensya laban kay Tatay Digong. Pero ano naman ang downside nito? Ang downside nito, mukhang mapopospone ang confirmation of charges at kapag napospone ang confirmation of charges, mas mapapatagal ang pagkakakulong ni Tatay Digong na wala pang probable cause. No? At siyempre, hindi mo na kinakailangan maging bihas ang abogado para malaman na si Tatay Digong atat na atat nang makawala sa kulungan. No? Kung wala talagang probable cause, ay dapat ma-dismiss na yung mga charges na yan. Kasi nga, kung walang probable cause, ang end result ng confirmation of charges is either dismissed, mapapawala si Tatay Digong, or tuloy sa trial, no? Na nakakulong pa rin si Tatay Digong. Pero siyempre, isa sa inaasahan ng ni Tatay Digong ang mapagbibigyan yung kanyang motion para sa temporary release, no? Yung tinatawag na interim release. Bagamat, sinabi ko na nga na sa kasaysayan ng ICC, hindi sila nakapagbigay ng kahit anong interim release sa kahit kanino na akusado ng core crimes, yung war crimes o di naman kaya or crimes against humanity. Kaya nga sinabi ko rin, hindi makatulungan ng proseso sa ICC kasi dun sa mga naunang UN tribunals sa former Yugoslavia at saka sa Rwanda, halos lahat naman ng akusado binigyan ng release habang linilitis ang kaso. No? So lumilipad lang sila papunta ng The Hague para mag-attend ng hearing pero walang nakakulong sa kanila dun sa dating tribunal of the Yugoslavia. Bagamat yung iba na gaya ng Milosevic ay namatay sa kulungan kasi nga siya naman ay akusado talaga of a core crime at siya yung principal na akusado dun sa kasong yon at hindi siya nabigay
nabigyan din ng temporary release ng UN Tribunal for the Former Yugoslavia. Pero nakikita nyo na kaya ganyan ang Rome Statute, kaya kinukulong ang isang akusado bago pa magkaroon ng probable cause kasi may provision nga sa Article 59 ng Rome Statute na bago maparating sa dahig, kinakailangan idaan muna sa lokal na hukuman. At yung lokal na hukuman, hindi lang sisiguraduhin na narespeto ang karapatang pantao ni Tatay Digong, titignan din kung pupwede gang magkaroon ng temporary release yung akusado habang nasa bansa pa niya. So dahil nga kinidnap si Tatay Digong, napagkait yung proseso na haharap siya sa isang regional trial court para sa kanyang extradition to The Hague at titignan ng hukuman hindi lang kung merong jurisdiction ng ICC na wala na nga kasi nga yung tinatawag nating materia temporal natulog sa pansitan yung mga prosecutors at nagsampa ng request to conduct preliminary investigation matapos ang 2 taon. Makalipas nga yung pagsasampa ng instrument of withdrawal natin at sinasabi natin too late the hero na, no? Pero ang importante doon, kung siya'y dumaan doon sa proseso ng Article 59, po pwedeng pinag-utos din ng Pilipinong hukuman ang temporary release ni Tatay Digong habang dinidinig yung kaso for extradition na napagkait nga sa kanya. So sa akin talaga, mas magandang remedyo na makabalik talaga doon sa Pilipinas si Tatay Digong under Article 59 ng Rome Statute. Sabihin natin, okay, sige, magpatuloy tayo under the Rome Statute. Pero dapat masunod yung proseso sa Rome Statute na ihinarap muna siya sa lokal na hukuman para doon ma-ventilate kung merong issue of jurisdiction at saka ma-ventilate kung dapat pa siyang bigyan ng temporary release habang dinidinig yung extradition petition. So anyway, mabalik tayo ngayon dito sa hinihingi. No? So on the one side, pabor kay Tatay Digong yung hinihinging case report, no? Case conference, case status conference na hinihingi ng abogado ni Tatay Digong kasi makapagsasabi sila, huy, hanggang ngayon, matapos ang 4 na buwan at 1 buwan na lang, no? More or less, 1 buwan na lang ba? Oo, kasi August 15, September, so pangalawang buwan, 2 months na lang, magkakaroon na ng confirmation of charges. Sa tingin ko, humingi sila ng ganitong conference dahil alam nila, hindi pa handa ang depensa para magsumite rin ng ebidensya nila para patunayan na walang probable cause. At ang dahilan naman ay kasi hindi pa nga sinusumite at dinideklara ng prosecution sa depensa kung ano yung kabuuan ng kanyang ebidensya labang kay Tatay Digong. Sa tumawag na, sorry na po, pero ang downside naman yan is mas tatagal yung pagkakakulong ni Tatay Digong na wala pang probable cause. So dapat talaga balansehin natin mabuti, no? Kung ano ang mas mabuti kay Tatay Digong, no? Sabihin natin na hindi kumpleto ang ebidensya ni Tatay Digong, pero kung ang dahilan na hindi nila rini-reveal kay Tatay Digong sa depensa o kay Tatay Digong ang ebidensya ng prosecution kasi wala pa silang ebidensya, dapat ilabas na yan ng abogado ni Tatay Digong. Kasi nga, kung magkakaroon ng case conference, pwede nilang ipakita sa hukuman, no? Ngayon pa lang nagtatawag yan ng mga testigo. So paano nila sasabihin na kaya sila hihingi ng panahon para i-reveal yung mga identities ng kanilang mga testigo ay dahil natatakot sila sa seguridad ditong mga testigong ito. Kasi nauna nang tawag sa akin sa telepono, no? At siguro, babalikan natin itong pag-uusap nito sa susunod na panahon. Pero ang aking mensahe po, itong paghihingi ng case conference, ito po ay dahil nga hindi pa na lalantad ng prosekusyon ang kabuuan ng ebidensya laban kay Tatay Digong na sa tingin ko ang dahilan ay dahil kulang pa sila ng ebidensya, nangangalap pa rin sila ng ebidensya, nag-fishing expedition pa sila, pero ang downside